Buenos dias a todos ustedes. Ang kupad-kupad, kay bagal-bagal. Usad bagong. Wala na bang ibibilis itong vapor? Parang isang dekado na tayo naglalayag sa sobrang bagal. Kaunting tuli naman ang makina, Kapitan. Paumanhin, Doña Victorina. May mga sasakyan na mangingisda na maaari nating mabangga. At isa pa'y, maaaring sumadsad ang vapor sa malawakang palayang ito. Ay, Diyos ko. Kung wala lamang sanang Indio sa Pilipinas, sa daigdig, ay marahil bibilis ang takbo ng vapor. Doña Victorina, huwag masyadong pausukin ang iyong mga tenga. Baka kumupas ang mga kolorete sa iyong mukha. Sa katunayan, madali lang naman lutasin ang suliraning ito. At ano naman ito, Aber? Simple lang naman. Magtayo ng kanal ng mga ilog para hindi maaksaya ang lupa at ikli pa ang oras ng paglalakbay. Isang panukalang Yankee. Don Simon, patawarin mo ako, ngunit tutol ako dyan. Malaking salapi ito at paano natin babayaran ang mga manggagawa? At sino namang nagsabing pasasahuri ng mga manggagawa? Isa pa'y sa pilitang pagtatabahuin ng mga tao. Subalit, ang iyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Naghimagsik ba ang mga Ehipto ng buuin lang gadagade? Ngunit, iba ang mga Pilipino kapag magalit. Malayo na ang panahon na tinutukoy mo. Iba na ang Pilipinas noon at ngayon. Oh, Basilio, kumusta si Kapitan Tiago? Kagaya pa rin ng dati, hindi na papagamot kahit sino man. Pinapunta ko naman siya sa San Diego, ngunit mas nais niya magpa-isa lamang para magamit ang kanyang opyo. Hay, tunay na sarot ng upi na yan. May iba ako, kumusta na ang pala ang binubuo ng Akademya ng Wika ng Kastila? Mabuti naman ho, Kapitan. Naghanda na ang mga guro at ang paralan na gamitin natin. Mukhang hindi matutuloy yan. Hinintay na lang namin ang pahintulot na ipinako sa amin ni Padre Herrera. Makipagkita ang po si Padre Sibila sa Kapitan General na nasa Los Llanos. Kaya narito siya sa barko ngayon. Saan naman kayo magkukuha ng puno para dito? Mag-aambag ang bawat isa sa amin. Mabuti naman kung ganon. Sana'y magtagumpay na ang iyong mga plano. Paano? Mauna na sa ako sa taas at may kailangan pa kong gawin. Ano nga pala ang sabi ng tiya mo tungkol kay Paulita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pangangasawa. Si Paulita ay tunay ng pagkaibig-ibig. Maliban nga lang sa kanyang tiya na pamutya. Tila'y nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang ho, Senyor Simon. Igagalak pa namin. Baka gusto niya akong saluhan. May serbesa ako. Doon tayo uminom. Maraming salamat po, Senyor. Ngunit, hindi po kami uminom. Hindi uminom? Sabi nga ni Padre Camora na ang alak ay mabuti sa katawan. Pag-isabi na lang ho kang Padre Camora, sa halip ng alak ay tubig na lang at ang iinumin. Sabihin niyo din sa kanya, lumuluhod sa alak at serbesa na pumatay ng apoy, na kapag pinainit ay sumusulak, nagiging malawak na dagatan at gumugunaw na sa nitakpan. Magandang sagot. Pero nangamba ako kung tanggapin ito ni Padre Camora bilang biro at tatanungin ako kung kailan nagiging sulak at malawak na karagatan ng tubig. Kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ay mumuting ilog na watak-watak ay magkakasama sa kalalimang hinukay ng tao. Hindi, Senyor Simon. Higit na mabuting sipiin itong tula ng aking kaibigan si Sagani na patungkol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagtatakbo sa makina. Heist. Pangarap lamang yan. Dahil ang makina ay hahanapin pa. Ano nangyari sa'yo? Hindi mo ba alam na siya ang tinatawag natin kay Lumangging Kardinal? Tagapagpayo ng mga general? Ha? Siya pala yun? Oo, siya nga.
Padre Florentino, mabuti naman at pinaunlakan mo ang panyaya ng kapitan at pumanhig ka rito. Akala namin ay hindi mo na kami gustong makita. Hindi naman sa ganon, Padre. Marami lang akong ninaisikaso sa buhay. Kapitan, saan ka nang galing? Sayang at hindi mo nakita ang mga magagandang tanawin habang tayo'y naglalayag. Marami na akong nasilayang may mga magagandang tanawin. Subalit, para sa akin ay mas makabulhan ang yaong may mga alamat. Nako, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan na ay mayaman dyan ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, ikwento mo nang kumaan-gaan ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na bato na ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan ay pinamumugaran raw ito ng mga espiritu. Naging pugad daw ito ng mga tulisan na naghaharang ng mga bangka. Sus Mariusip, nakakatakot. Ayoko mapadpad doon. Ay, pasensya naman. Tia, alamat lamang iyon. Hindi naman siguro yung totoo. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nangangalang Guevara, Nevera o Ibarra? Tumingin kayo roon. Kay Simon? Hindi kay Senyor Simon. Sa dakong iyon. Sinasabing tumalon si Ibarra sa tubig na makita niyang pinaliligiran na siya. Habag-habag. Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Bakit tila natigilan kayo? Pasensya na. Ako'y nahihilo lamang. Paulita, kumuha ka ng gamot at ibigay kay Senyor Simon. Tia, niiwan yata natin ang gamot sa pagkahilo. Hindi na bale. Ipapahinga ko na lang ito. Ama! Dahil sa ating pagsisikap, malapit na natin makamit ang ating mga pangarap. Tama ka anak, kapag may tiyaga, may nilaga, pagpatuloy mo yung adikain at huwag kang sumuko. Siya nga pala, Itay. May dumating kanina na mga relihiyoso. Sinabi nilang pagmamay-ari daw nila itong mga lupaing ito. Sumusobra na talaga yung mga priling yan. Pasensyahan mo na lang at sundin nyo ang iyong napagsunduan. Ano yun, anak? May pag-asa ba akong makapag-aral sa Manila, Itay? Huwag kang mag-alala, anak. Susuot mo rin ang mahabang bestidang yan. Talaga, Itay? Talas! Kailangan mo nang magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng rentas sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamumuwesyo. At kung hindi ako magbabayad, aba, may magagawa ba kayo? Ito'y naibadal sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati ay maliit na halaga lamang yan. Ngayon ay 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Ilalaban ko tong lupa na to. Nakalibing sa lupaing ito ang aking mag-ina. Hindi ko magagawang mabigay ang lupaing ito. Doon ka, dito ako. Oh, anong sadya mo dito? Manong Pensyong, nung makaawa po ako sa inyo. Maglilingkod po ako sa inyo. Kailangan ko po talaga ng pera. Maaari kang maglingkod. Magtrabaho. Dapat ay ayusin mo ang trabaho, huli. Kumusta ka aking ina? Alam mo po ba, malayo na ako sa Basilyon, 13 taon sa nakaraan. Marami na pong nagbago.
Nag-aral po ako ni Kapitan Tiago ng medisina. Ngunit kayo pa rin ni Crispin akong pinakamahal ko, ina. Teka, ano yun? Kayo po ba si Don Crisostomo Ibarra? Basilio, nalaman mo ang isang lihim na dahilan kung pwede kitang mapaslang. Maaari kitang patayin at ibintang sa matulisan. Alam mo na umalis ako sa aking bayang Sinilangan upang makapagiganti. Hindi kagaya ninyo. Nagpapaalipin pa rin sa maruming pamamahalan ng mga Espanyol. Ngunit, nakakatulong rin naman ito. Dahil nakapag-aral ako ng iba't ibang lingwahe, tulad ng Espanyol. Para sa ano? Upang hindi kayo magkaintindihan ng kapwa mo Pilipino? Ganun ba? Wala kang mapapala sa kanila sa pagpapaalipin sa kanila, Basilio. Kaya tulungan mo na lang ako. Ipaghihinti natin ang mga pumanaw mong mahal sa buhay. Ngunit, paano? Mapabalik pa ba ang buhay ni Inay? At Crispin kung maghihintay ako, senyor? Hindi. Ngunit, mas mabuti pa ito kaysa magpapaalipin ka sa mga Espanyol na magliligpit rin naman sa iyo kung hindi ka nila gagamitin. Sige, senyor. Tutulungan kita sa inyong atihikan. Ngunit, delikado po ang gagawin natin. Sa una lang yan, Basilio. Kung alam mo lang ang pait ng aking karanasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Alas na po ako, senyor. Paumanhin po. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Amen. Ano pa naman yan? Matanda ka na kung hindi ka pa rin marunong? Nakakailang ulit na tayo ah. Sensya na po naman ang pensya. Di po kasi kami tinuruan ni Ama nung kami bata ka. Yan, kaya kamalasan ang napapala niyo sa buhay. Hindi kasi kayo nananalangin. Yan, tingnan niyo. Nakulong tuloy ang tatay niyo. Paumanhin po talaga. Matututo talaga ako mag-aral. Abay, dapat lang. Mama, Pensan, babalikan mo ako. Ay, aga-aga. Ano naman yan? Si Basilio, luluwas siya ng Manila para tubusin si Uli. Ano? Babalikan talaga ako ni Basilio. Yan ang narinig ko. Susunduin ka raw niya. Wes, pumasok sa loob. Magpisintahan ko po si Basilio. Kailangan ko po siya makita. Hindi. Hindi ka maaaring magpakita kay Basilio. Pumasok ka na. Nakita mo ba yan? Bakit pumasok si Simon sa bahay ni Kapitang Tales? Tara, pumasok tayo. Telesforo, magandang araw, kaibigan. Ikaw po pala si Senior Simon. Ano po, sir? Nais ko sanang manuluyan ng isang gabi at 2 araw. Tutal lang iyong tahanan naman ang pinakamalaki sa nayon. Maraming tulisan. Maaari kang mapahamak. Parang sapat na po yung hawak mo. Magandang umaga, Senior Simon. Magandang araw din, Kapitan Basilio. Magandang araw sa inyo. Oh, ang gaganda ng mga alahas. Ano ba? Talaga ang ganda ng mga alas. Teka, nasaan ba si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Ilang ulit na nagbabasa ng Biblia. Ngunit hindi pa rin marunong. Nakakabwisit talaga. Hayaan mo na lang yun. Teka, Senior Simon, marami po bang mga alahas? Marami po talaga. Mga koleksyon ko po yun. Ang gaganda talaga. Kabisang Talas, Ba't hindi niyo po ibenta ang Agnos ni Huli? Di ba, gipit kayo sa pera pang bayad sa utang niyo? Agnos? Tila mamahalin yan. Sasabihan ko si Huli tungkol dito. Aalis po muna ako, Senyor. Sige po, Kagasa.
Teka, saan ang baril ko? Ipagpaumanhin niyo po na pinagnakawan ko kayo sa sarili kong tahanan. Kailangan ko po ng armas dahil sasalin ako sa mga tulisan. Kapalit po ng armas ang agnos ng ibig niyo. Simon, halika't samahan mo muna kami. Total kalating oras pa bago mananghalian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na dapat pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng akademiya sa wikang Kastila. Ang kahilingang ito ng mga kabataan ay mapangahas at naglalayon na saklawan ang kapangyarihan ng mga prayle. Sa ngayon ako sa inyo, Padre Sibylla. Maging ako ay tutul din sa pagpapatayo ng ganyang eskwelahan. Walang karapatan sa wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan na nila ang ating wika, mangangatwira na sila at magiging kalaban ng Diyos at pamalaan. Maaaring mapahiya ang mga prayle at baka sa aming pagbagsak, maaaring ang pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan nila tayo, para hindi natin sila kailangan. Kailangan natin mamolitika. Nag-iisip ka ba, ha? Hindi dapat ipapatayo ang paralang iyan. Wala silang karapatan dahil sila ay mga Indio. Kailangan naman ay nahimik! Hindi ba niyo alam na narito pa ako? Estupido! Oh, anong mayroon? Ba't ka nakasimangot dyan? Ano bang problema mo? Pangit naman ang ugali mo. Ano bang tinuro kahapon? Nagturo lang tungkol sa salamin. Kailan ka pa ba naging interesado sa pag-aaral? Oh, sino tong kasama mo nito? Ano ba paki mo? Ako si Placido Pentenente. Ah, ikaw pala si Placido. Hindi kita kilala dahil ang tahimik mo lang sa klase. Ang kapal ng mukha mong pakita rito sa paaralan ko. Lagi ka pang liban, palagi ka pang padabog-dabog. Isang beses lang yun eh. Huwag ka nang magdahilan. Lumayas ka sa paaralan ko! Layas! Oo, lalayas na. Puro pangutya lang nakukuha ko sa klase mo eh. Bastos! Lumayas ka! Layas! Di na kailangan pang sabihan. Dahil ako nang alis. Narito na sina Isagani at Sandoval. Nasa atin ang tagumpay. Paniguradong papayag ang pamahalaan na itaguyod ang Akademyang Wikang Kastila. Kapag naitatag ng paaralan, siguradong pupurihin ng pamalaan. Tayong mga mag-aral at lahat ng tumutol ay magsisisi. Subalit, bagaipit sa binangguan kaming mga kasapit. Maging kayo, batay sa payo ng obispo na sasanggunian ng Kapitan General. Nako, basta hindi ako kasali riyan. Huwag tayong mangamba, kumpadre. Hindi ganyan si Kapitan General. Meron siyang sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa kanyang mga paa. Wala naman akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang sa akin, meron namang sariling pag-iisip ang Kapitan General. Iyon ay ang desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Kinakailangan ng kabataan ang Wikang Kastila. Wala akong nakikitang dahilan upang hindi sila tumulo dito. Marahil natatakot sila na maunawaan natin ang kanilang mga batas kung marunong tayong magkastila. Isa pa, sa gabi daraos ang klase. Maaari itong maging sanhi ng mga kasagwaan. Alam kong papayagan tayo ng pamalaan. Ibinibigay nila lahat ng ating pangangailangan. Paano kung sa lahat ng mga ito ay pagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating mga kahilingan? Kaya hindi masasayang ang ating syaga. Ako man ay Espanyol, ay makikiisa sa inyong adhikain. Kung ang lahat ng Espanyol ay tulad ni Sandoval, ang lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lamang iyan dahil ikaw ay isang Kastila. Kung ako man ang nagsabi ng kahit kalahati man lang ng mga sinabi mo, ikaw man ay pagpapalagay na ako ay isang pilibustero. Mayroon ako mabuting balita. Ayon kay Padre Irene, nasa kamay ng Dumi Studio ko sa PIN.
Subalit, paano naman natin mapapayag si Don Custodio? Alam ko na! Si Pepay, ang makiyas na mananayaw. Oo nga! Si Pepay! Kalabisan na kung hingi tayo ng tulong ni Padre Elena, kalabisan na rin ang paggamit kay Pepay. Mapakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, may iba ka pa bang naiisip? Si Ginoong Pasta, susubukan kong lumapit sa kaniya. Kamag-aral siya dati ng aking amain at siya ang tagapagpayo ni Don Custodio. Maaari sa ganitong paraan ay mapapayag natin siya. Tuloy. Ikaw pala, Isagani. Kamusta? Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Nais po namin mapapayag si Don Custodio na mapatayo ang akademya ng wikang Kastila. At humingi po ako ng tulong sa inyo. Hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Ang pagsalungat sa mga panukala nito ay maaring makasiya sa kanyang katatagan. Matibay kayo. Ang batayang katarungan at katuwiran, hindi ang lakas ng pamalaan sa nasasakupan. Ang may papayo ko lamang ay pabayaan nyo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tinatag para sa kapakanan ng mamamayan at kailangan maunawaan nila ang kanilang pangangailangan. Lahat ng pangailangan ng mamamayan ay ibinigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiyak ay walang gatas. Ang hindi humingi ay hindi pagkakalooban. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila'y nagkukulang sa tungkulin. Ipagpatawad ninyo, subalit ang bayang galit sa namamalaan ay walang ibang hiling kundi magbitiw sa tungkulin ang namamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo sa pamahalaan ang ganyang mga bagay. Tandaan mo na sino man ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo at tupagin na lamang ang paggagamot. Huwag na kayong makialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita ninyo, pag kayo'y nagkaroon ng ubang tulad ito, ay pasasalamatan niyo ako. Kapag ako'y nagkakaroon ng uban, ito lamang ay nagsisilbing tinig sa akin. Ito'y aking kaikahiya sapagkat wala akong nagawang mabuti para sa bayan. O manhin, Ginong Pasta. Ako'y alis na. Kung lahat sana ay mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, ay, kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Don Simon, ako'y may malaking problema. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Doon tayo mag-usap sa gilid. Ang 3 bilyanteng inutang ko sa inyo, hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran sa taong pinautang ko. Ano? Hindi 9,000 na yung utang? Sige, gagawin ko na lang ng 7,000. Ngunit sa isang kondisyon. Ano ho iyon? Kailangan mo itago ang mga baril mo upang makapasok ako sa aduana. Ah, yun lang pala. Teka, mga baril? Baka mahuli ako niyan. Takot po ako sa baril. Hindi ka naman mananagot. Magtiwala ka lang sa akin. Paumanhin po. Sa iba lang po sana kayo makiusap. Ayaw mo? Sige, bayaran mo na lang ang 9,000 utang. Maawa naman po kayo sa akin. Sige, gagawin ko na lang po. Tandaan mo ito, Quiroga. Ito ay isang kasunduan. Sana'y hindi mo makakalimutan. Mahal, tingnan mo oh. Ang ganda ng mga tanawin dito sa perya. Oo nga, pero yung mga tao sa Peya parang gusto kang agawin sa akin.
Iyon naman pala, huwag ka mag-alala. Hindi na makatayong iwan. At ako rin, dito lang ako sa tabi ninyo. Huwag po kayong mag-alala, Binyang Victorina. Sigurado po ang iyong kaligtasan ng aking mahal kapag siya narito sa aking tabi. Isang diwata, ha? Kakaiba siya. Tila isa itong engkantada. Iyan si Paulita Gomez, hinahangaan ng mga kalalakihan. Kanya palang nobyo ang estudyante ko? Lagot siya sa akin ngayon. Pumirma ka nga lang, Padre Camora. Dito ka lang. Nasaan pala si Simon? Nasa eskoleta si Simon, kasama si Quiroga. Akala niya siguro siya ang ating pababayarin sa palabas ni Mr. Leeds. Baka natatakot lamang siya na mapatunayan kung may daya ang kanyang palabas. Makikita niyo mamaya na tama ang aking mga sinasabi. Ako si Mr. Leeds, isa sa pinakamahusay na manananghal sa buong Amerika. Tingnan niyo ang aking mahika. Ay, ganda! Mahusay ang mahusay! Mahusay! At ito naman ang iyong kasama. Magpakilala ka, Imutis. Ako si Imotis. Isinilang ako noong panahon ng Ameses. At habang naglalakbay ako sa Babylonia, ko ang lihim ng haring nagpapanggap. Nais nila ako patayin gamit ang mga pare dahil sila ang makapangyarihan noon. Ngunit umiibig ako noon sa isang dalagang anak ng pare. Siya ay pinuputhi ng isang pare at gumawa siya ng kaguluhan at dinamay ang pangalan ko. At ano ang ginawa nila sa'yo? Ako ay nakulong sa salang paghimagsik. Hinabol nila ako at pinatay sa lawa. Ngunit ngayon, ako ay nabuhay muli. Pari ng Abydos, mapili ng pari, mamamatay kayong lahat! Basta! Ayos lang mo ba kayo, Padre Salvi? Bakit dyan? Hindi siya namatay. Sakit lang ang tiyan. Baka dahil ito sa sopa sa kinain niya kanina. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat. Talagang napakaganda na pagtatanghal. Kangalan! Daing kangalan lamang iyon! Naniniwala ka na ba sa makita? Naniniwala ka ba sa pagtatanghal ni Mr. Leeds? Oo nga, tunay ang kapangyarihan ng mahika at espirituismo. Mahal ko. Eh, Pai, anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Bakit parang malalim ang isip mo? May problema ba? Sumangguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya. Ngunit parang mas lalong gumulo. Hindi ko na alam kung anong desisyon ang bibitawan ko. Huwag mo nang isipin yan. Magsaya tayo. Total, tayong dalawa lang naman natin. Huwag dito, Pipay. Baka may makakita sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Alam kong marami kang problema. Hayaan mo, pasayin kita. Sige, Pipay. Pero ngayon lang ito. Sandali lang. Ano ba naman yan? Mahal ko, alam mo, yung tiyahin ko, kakamatay lang. Tapos kailangan na ng pera pang kalibin. Ano? Kamamatay lang ng tiyahin mo noong nakarang linggo? Yung ano pala, yung tiyahin ng anak ng pinsan ko. Sige na, mahal. Kahit 25 pesos lang. Kapalit ito, papaligayan. Ito ang 100. Maraming salamat, mahal.
Pepay, anong nangyari? Sumangayon ba siya? Sino? Si Don Custodio. Di ba kinausap ka namin? Sa papatayo na akademya? Ala, oo. Nakalimutan ko. Naghiram lang kasi ako ng pera sa kanya eh. Mangwala talagang silbi! Diyan ka nga! Teka lang. Saan na ba si Makaraig? Ang bagal niya naman kausapin si Pepay. May pinapabigay na sulat si Don Custodio. Sabi niya ay huwag ko raw tignan at ibigay lang sa iyo. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Maaari ka nang lumisan. Nakita niyo ba yun? Matungiti niya si Pepay. Sigurado akong pumayag na si Don Custodio. Isagani, ba't di ka natutuwa? Ano bang iniisip mo? Talampasan talaga to si Juanito. Labis ang dikit niya ni Paulita na dapat ako ang kanyang kasama. Ako ang kasintahan niya at aking lang si Paulita. Si Juanito talaga. Huwag mo na lang tingnan. Oo nga, tumingin na lang tayo sa magagandang babaeng Francis. Kabigabirhani talaga. Ah, ganun. Taksil ka talaga, Isagani. Doon ka na tumingin sa magagandang babaeng Francis mo. Tamaan ka sa ng kidlat. Paulita, sandali lang! Oh, ano na, Makaraig? Hindi napapayag ni Pepay si Don Custodio. Ngunit, may binigay siyang liham. Ano raw sabi sa sulat? Hindi pinayagan ng mga praile at gagawing bahay panlangin. Sabi ko na mabibigo tayo. Huwag tayong malungkot. Susubok tayo sa susunod. Pag-awan niyo naman. Kumain na kayo ng hapunan. May kaunting sabaw lamang. Senior Simon, kayo pala. Kamusta na ang may sakit? Mahina ng pintig ng kanyang puso. Ayaw na rin niyang kumain. Ano ba ang lagay ng kanyang kalusugan? Kalata na ng lasa ng kanyang katawan. Maaari na siyang mamatay ang anumang oras. Gaya ng Pilipinas. Ilang gabi nang nagigising na walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Wala ngang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandaling dapat na masayang. Hindi mo binubuklat ang aklat na ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamalasakit sa iyong bayan. Pero senyor, Wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras, ay sisiklab ang magsikang hindi nila malilimutan. Narito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan. Magpasya ka! Narito ako upang ikay iligtas sa nakaraang nag-ugnay sa atin. Ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa magsikang ito. Pamumunan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ang isang taong malapit sa puso sa atin, na Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang paghihimagsik lamang ang naisip kong paraan. Huli na ang lahat! Patay na si Maria Clara! Anong sinabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan! Kasinungalingan! Isa kang duwag! Walang magkakabigil sa akin. Iligtas ko siya ngayong gabi. O bukas, patay ka. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Ito ang sulat na binigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na hinagkan ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara. At humihingi na tawad. Patay na! Ang aking mahal ay patay na! Namatay na. Hindi ko man lamang nakikita o naiyakap. Namatay na hindi lamang alam na ako'y buhay para lang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Malapit na dumilig.
Wala pa rin si Paulita. Paano na ako hihingi ng tawad? Paulita, mabuti at dumating ka. Akala ko ay tuluyan mo ako iiwan. Ikaw, binata. Alam mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Nasaan siya? Wala po akong alam. Wala po akong balita. Paano nakita mo ang hugas na yun? Sabihin mo sa kanila, tatawag ako ng Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. May ba tayo? Anong masasabi mo kay Juanito Pilaes? Ay, Diyos ko po. Nakaririma rin ang pag-uugali. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin ay maginoo, makisig, pati puno ang pangangatawan, magaya. Ay, tama-tama yung mga sinabi. Juanito, halika nga dito. Paulita? Huwag mo akong kausapin. Galit ka pa ba? Mahal ko. Tinatanong mo kung galit ako? Eh ano yung sinabi mo sa babaeng Frances, ha? Ikaw pa ba ang galit? Eh, bakit yung magkasama ni Juanito sa teatro kagabi? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Paulita, hindi kita pinagtaasan ng boses. Alam mong mahal kita at hindi kita kayang saktan. Nagsiselos lamang ako dahil palagi mong kasama si Juanito. Mahal na mahal kita, Paulita. Hanggang sa hangganan, ikaw ang tibok ng aking damdamin. Ngunit, baka hindi tayo para sa isa't isa. Balita ko marami ka ng kaaway dahil sa iyong atikhay na magtayo ng paaralang Kastila. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang aming hadikain ay para lamang sa ikabubuti. Maraming akong mga kaibigan na tumutulong sa akin. Uuwi na ako, mahal. Mag-ingat ka palagi. Ating usapin ang sandaling ito. Bakit naman hindi pinayagan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko lang ayaw tayo payagin eh. Kaya huwag na natin hindihin. Magdiwang tayo. Nasaan na nga ba si Juanito? Lampas na siya sa oras ng pagkikita. Dapat si Basilio na lang inibitahan natin. Oo nga. Lalamigin ko sa pagkain. Marami tayong pagkain dito. Tulad dito. Kaya tawag na tortang prayer. Huwag kayong masyado magingay. Maraming nang mamasid sa atin. Tignan nyo. Tinitigan tayo ng alipin ni Padre Sibilia. Oo nga. Pero bakit siya sumasakay sa sakyan ni Don Simon? Marahil ay pinaglilingkuran ni Emencia Negra ang alipin ng Vice Rector. Ikaw ba naglagay ng paskil na ito? Yan ang gusto ko. Natutuwa ka pang walang pasok. Oo, kasi walang pasok kapag nasa kulungan ka. Walang pasok. O Juanito, bakit ka namumutla? Wala. Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikinang sa samahan. Wala akong kinalaman. Kailangan kong mahanap si Makaraig. Sandali lamang. Bakit kilala mo sa Makaraig na nag-aaral ng medisina? Sumama ka sa amin ngayon din. Teka, anong ginagawa niyo? Wala akong kasalanan. Manahimik. Lahat ng kasapi sa akademya ay mabibilanggo. Huwag ka nang pumalag. Nalaman niyo ba ang balita? Kinunsya ba raw ng mga kabataan ang mga tulisan sa San Mateo? Oo nga. Nakakatakot. Baka lumusob sila dito. Naku, mabuti pang umuwi na tayo at sara ang mga pinto at bintana. Ay naku, ayoko pang mamatay. Tayo na. Isagani! Anong ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo naman na mainit tayo sa pamalaan ngayon. Ikaw pala ang matalinong makata na kasapi ng akademya.
Kung gayon man, sumama ka sa akin. Sandoval, ano ang ibig sabihin nito? Paumanhin ni Sagani. Papatayin daw nila ako kapag hindi ko itinuro ang iyong kinalalagyan. Sige, kung ito ay katatahimik ninyo, sasama ako. Ikaw, sumama ka. Ito. Uy, nalaman mo ba ang nangyayari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Bali-balitang pinatawan siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Pinarusahan ng Diyos. Parusa ng Diyos ang pagkakabilanggo kay Basilio sapagkat hindi ito marunong mag-antanda at magdasal. Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Wala siyang kinalaman sa mga paghihimagsik at paskin. Tumigil nga kayo. Nahuli na nga si Basilio. Ibig sabihin, ay kasapi siya doon. Kung gusto niyo, dalawin niyo pa sa bilangguan na magkaalaman tayo. Siguradong puro latay na ang kanyang katawan. Ano? Kinulong si Basilio? Kinulong ang aking katipan? Kinulong? Huli! Kumuha nga kayo ng tubig! Sus Marius at huli! 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 Ito, tubig! Huli! Tulungan mo ko, Huli! Tulungan mo. Ayoko mabulok sa presinto. Ayoko mabulok sa Mahal ko. Basilio! Si Basilio nakulong! Si Basilio! Si Basilio! Minahang gabi. Papahinga ka muna. Makakalaya rin siya. Maraming salamat, Manabali. Subalit paano ko matulungan si Basilio pag siya'y makalaya? Mayroon akong kilala. Sino? Si Padre Camora. Matutulungan ka niya. Ayoko! Natakot ako sa kanya. Nung nakausap ko siya nung pupunta ako ng kumbento, kaibang matitigis sa akin. Kasama mo ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kahit sino, huwag lamang siya. Huli, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay maaaring bitayin na si Basilio. Hayaan mo na lang bang mamatay ang iyong katipan? Manabali, bumili tayo. Ayoko nga. Huli, narito na tayo. Tara na. Magandang araw po, Padre Camora. Ikaw pala, Hermana Bali. Ano ang sa atin? Nais ka pong kausapin. May nais siyang pakiusap. Ganun ba? Sige, hayaan mo muna kaming dalawang mag-usap. Mana. Narito lang ako sa labas. Sige na. Ano ang iyong kailangan? Hingi ko sana akong tulong upang palaya si Basilio. Naku, Iha, mahirap ang iyong hinihingi. Kalaban ng pamalaan ang mga katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mo ang ipagpuputos ko. Ano yun? Halay! Itimang budhi! Hindi gagawin ka magawa sa akin! Huwag ka nang pumalag! Hindi ba't gusto mong makabas ng kulungan si Basilio? Huli, anong nangyayari? Napakawalang hiya mo! Alagad ka pa naman ng Diyos! Manahimik ka! Manabali! Huli! Hindi ka makakatakas! Huli! Nasaan ka? Huli? Huli?
Kawawa naman itong si Holly. Marahil na hindi na niya kinaya ang lahat ng dagok na dumating sa kanyang pamilya. Nandiyan ang Gordon Civil! Kayong dalawa, naya na. Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at pantubos kaya dito lamang siya. Kaibigan ko siya. Hindi ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige na, Sigani. Umalis na kayo. Kaya ko ang sarili ko. Mag-ingat ka, Basilio. Ano ba yan? Ikaw na lamang natitira. Sa iyo na ibubuhos ang lahat ng mga parusa. At wala nang sasakit pa sa kaparusahang malaman mo na iyong katipan ay patay na. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Holly. Mga hayop! Pinatay niyo si Uli! Mga demonyo! Ah! Napastangan! Pwe, hangal! Polita! Polita! Mahal ko! Kumusta ka na? Huwag mo kong tawagin mahal. Hindi kita mahal. Ano hindi mo na ako mahal, Polita? Bumisita lamang ako rito upang makita ang kaibigan. Wala na tayong ugnayan, Isagani. Nagkamali akong ibig sa isang tulad mo na bilanggo. Polita, sana maintindihan mo ako. Para sa bayan lamang ang aking ginawa. Ayoko maging bahagi ng buhay ng isang hangal. Isa pa, mas matibag sa akin si Juanito. Siya ay may dugong Kastila at anak ng mayaman. Ikaw, ano ang maipagmamalaki mo? Ano ang nangyayari sa iyo, Polita? Huwag mo akong pakailaman, Isagani. Ikakasal na kami ni Juanito. Hindi. Hindi totoo yan. Nangako tayo sa isa't isa. Layuan mo ako. Polita! Polita! Huwag mo kong iwan, mahal ko. Kamusta na si Basilio? Tinubusan ko po siya sa pilitan gaya na iyong sabi. Sinabihan ko na rin po siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako dito at kapag dumating na si Basilio ay papusukin mo siya dito. Basilio? Basilio? Anong nangyari sa iyo? Bakit kakaiba yung itsura? Ako isang masamang tao. Hindi ko man lang naipaganti ang aking ina at si Crispin. Ngayon ay handa na ako maglingkod sa inyo upang gantihan sila. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan. Ngunit umiibig pa ako noon kay Maria Clara. Ngayon siya wala na. Hindi na ako susubok pang ibaon sa hukay ang mga taong nagdala ng bigati sa akin. Lahat ng inabuso at binaboy ang aking ama, ang iyong kapatid at ina na sina Crispin at si Sisa, ang matalik kong kaibigan na si Elias, si Jose, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ating ipaghiganti. Ito, iyong pagmasdan. Ano naman iyan? Ito ang maghudyat ng pagsisimula ng madugong himagsikan. Mamayang gabi ay may magaganap na biging na dadaluhan ng maraming maduging tao. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng hapag. Kapag gabi na, ay liliit ng oras na magpapasabog ito. Ano? Sasabog ito? Walang buhay na dapat itira. Lahat ng dumi ay dapat linisin. At hindi lamang ito basta-bastang bomba. Ito ay likha sa mga naipon at puot na kinimkim. Kung ganun ay hindi na pala ako kailangan. Iba ang inyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ay lalabas ang mga artilyero at iba pang kinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar ni Kabisang Tales sa Santa Mesa. Ikaw ang mumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril. Kami naman ni Kabisang Tales ay susubukang agawin ang tulay. Mamatay silang lahat. Ang lahat ng mga mahihina. Lahat? Pati ang mga walang laban? Oo,
Lahat ng Indio, Mestizo, Incheck, Kastilang duwag. Kailangan magsimula muli sa dugo para magkaroon ng bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi magpapaapi. Subalit, ano namang sasabihin ng daigdig tungkol sa pagpapatay? Ang daigdig ay papalakpak, tulad ng pagpapalakpak ng Europa nang patayin ang maduduming Indio sa Amerika. Oo nga. Tama ka, senyor. Wala namang pakialam ang pundo dahil tayo ay inaapi lamang. Iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama lang talaga na ikaw ang aking pinili. Ito na ang revolver. Sa ganap ng ika-10 ng gabi, magtungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling tagubilin. Sa ganap na ika-9, ay dapat na lumayo na kayo. Malayong malayo sa analogi. Hihintayin kita, Basilio. Hanggang sa muli, senyor. Saan na pala ni Paulita at Juanito ngayon? Kawawang isa lang. Pinagpalit lang. Kahit mga buhay, hindi ko kapag-search sa Oh, andyan si Doña Victorina. Ako yun, sir. Tara. Ganda talaga ng pamangkin ko. Okay, ko. Salamat po, Tia. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiya? Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiya? Opo, Padre. Ngayon, kayo Juanito Pilaes at Paulita Gomez ay magkasal na. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Magandang gabi. Tuloy kayo. Oh, narito na ang bagong kasal. Magandang gabi mo, Custodio. Mabuti ay pinaulakan mo ang aming paanyay. Siyempre naman, Doña Victorina, hindi ko palampasin ang mga sandaling ito. Alam mo naman na kung saan ang may granding piging ay naroon ako. Magandang gabi mga padre. Halina at magtungo tayo sa loob. Haya magbayad ang mga mabuti, kasama ang masasama. Hindi ako magsusumbong. Alagad ako ni Simon. Don Simon, mabuti at dumating kayo. Binabati ko kayo ni Paulita. Ito ang aginaldo kong lampara. Naku, nag-abala pa kayo. Maraming salamat po. Bakit hindi niyo ilagay ang lampara sa gitna ng hapagkainan? Mabuti nga. Sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais ko pa sanang magtagal, subalit meron akong kliyente na nais bumili ng aking mga alahas na kailangan kong tagpuin. Ah, ganun ba? Sige po, maraming salamat sa pag-unlak na aming imbitasyon. Basilio, si Escolta magmadali. Nakasindi na ang lampara. Isagani, anong ginagawa mo rito? Halika na, lumiwi tayo sa bahay na ito. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo pa bang mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na may dinamita. Kapag iyon ay sumabog, mamamatay tayong lahat. Hayaan mo muna ako makita siya. Kahit sa huling sandali. Bukas ay iba na siya. Sinabi ko na ang sinabi ko. Si Paulita. Ano? Ano itong papel na ito? Anong
bang ibig sabihin nito? Maneth Castellfares, Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Hoy, si Ibarra. Sino si Crisostomo Ibarra? Isang pelibusterong matagal nang patay. Ito'y masamang biro. Hindi kaya minumuto niya tayo? Padre Salvi, nakilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Siya nga! Totoo nga! Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. Buhay pa yun. Hindi kaya ay ibig sabihin yan ay tayong lahat ay papakayin ng gabi? Padre Rene, nawawalan ng ilaw ang mga tara. Adrian! Madali! Kumuha ng revolver at huli ng mga kanakaw! Takbo! Andito na sila! Ibarra! Isang pilibustero! Patay ka sa akin ngayon! Inom na lang ako ng lason. Hindi nila pwede akong mahuli ng buhay. Simon! Anong nangyari sa iyo? Iyo! Halika dito! Tulungan mo kami! Ba't ka padukuan, ha? Nahihirapan ka ba, Ginoong Simon? Kunti lamang po. Total ay ilang sandal matatapos na rin ang paghihirap ko. Anong sinasabi mo? Mabubuhay ka pa, Ginoong Simon. Hindi na po. Malakas ang lason ng aking nainom. Hindi nila ako pwedeng mahuli ng buhay. Hahanap ako ng lunas. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Matay lamang ako. Dala ng aking lihim. Lihim? Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na akong nag-aral sa Europa. Bumalik lamang ako upang mapakasal ko ang irog na si Maria Clara. Ngunit nalaman kong umanaw na siya. Katulad ng aking inosenteng ama, nais kong maipagigante. Ngunit, nagdawit ako sa kaguluhang wala akong kinalaman. Kaya bumalik ako upang makapagigante. Tawaran ko ng Diyos, anak. Alam ko hindi mo gusto ang lahat. At nadala ka lang sa iyong upot at galit. Hindi ka tinulungan ng Diyos dahil alam niyang masama yung ginawa mo. Kaya ninais lang maghirap ako. Magdusa. Sapagkat hindi tama ang ginawa mo. Walang malilikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Pag-ibig lamang ang makakaligtas ng lahat. Maraming salamat, Padre. Ngayon, ay payapan na ang aking kalooban. Simon, naway naging payapa ang inyong oras bago pagkamatay. Magkasama na kayo sa iyong minamahal sa buhay. Pinatawad ka ng Diyos, Iho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen.